Nga pala, shoutout ko lang yung comment ni Mark Peralta. Ang sabi niya, Idol JD, baka pwede mo naman ipakita na suot mo yung gabay medalyon kasama ng lahat ng kulay ng gabay na damit. Walang problema, Lods, pabibigyan kita. Ito yung unang damit, gabay color gray. Ito naman yung susunod, gabay color black. Ito naman yung susunod, gabay color brown. At yung last color natin, gabay khaki. Ito na yung huling color ng gabay natin mga kabayan kasama ng gabay medalyon na merong mutya. Flash ko lang sa screen kung ano yung mga sangkap nito at ano ang bisa. Ilang beses ko nang pinaliwanag kung para saan ang gabay medalyon at gabay t-shirt. Malalim ang ibig sabihin ng simbolo na ito. Ito'y gabay sa pang-araw-araw nating buhay at sinamahan pa ng basbas ng Antingeros del Negros. Kasama din ang mga sangkap at isang lihim na sangkap na mutya. Sa lahat ng interesado, visit lang yung link sa comment section. Merong sasagot sa inyong lahat ng katanungan. Nga pala mga kabayan, naka-promo ngayon yung gabay t-shirt natin. Sa halagang 1,000 pesos, 3 t-shirts na kagad yung pwede nyong mabili. Makakatipid kayo ng halos 500 pesos. Paano umorder? Mag-message lang sa Facebook page ng Likha. Nariyan yung link sa comment section. At dahil promo ito, sa FB page lang pwedeng umorder. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Stepan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Basilan. Nang mga panong ito, kasalukuyang naglilingkod bilang sundalo itong si Stepan. Pangatlo sa 4 na magkakapatid na lalaki. Tanging siya lang ang nagpasyang pumasok sa pagiging sundalo. Bagamat lahat silang magkakapatid ay pumasok sa seminaryo, pinili ng binata sa mga huling taon ng bukasyon, lumabas at maging kadet ng PMA. Nung una ay tutol ang kanyang mga magulang dahil pangarap ng mga itong magpari ang kanilang mga anak. Hindi naman sila binigo ng 3 pang kapatid ni Stepan. Sa katunayan, ang kuya nito na itago na lang natin sa pangalang Alex, na ordinahan bilang pare at naglilingkod bilang kura paroko ng kanilang bayan. Habang ang 2 kapatid patuloy sa pag-aaral sa loob ng seminaryo, nasa 3 taon ng pagiging kadet itong si Stepan nang mangyari sa kanya ang hindi pangkaraniwang kaganapan. Kakatapos lang ng kanilang pagsasanay sa paghawak ng baril at kasalukuyang nag-aayos ng mga kagamitan. Aksidenteng nabitawan ng isa sa mga kasama ang dalang sandata. Pumutok ito at tinamaan sa liig si Stepan. Dali-daling isinugod sa ospital ang binata. Kaso nga lang nag-aagaw buhay na ito nang dumating sa pagamutan. Nang mga sandaling iyon, ramdam na ng binata na hindi na siya magtatagal dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Unti-unti nang nakikita ng binata ang liwanag at dahan-dahang nawawala ang mga tinig ng taong nakapaligid sa kanya. Hanggang sa tuluyan na maging itim ang kapaligiran. Ilang minuto lang ang nakalipas, idinilat ni Stepan ang mga mata. Nakita ang sariling nakatayo sa isang napakagandang hardin. Napangiti ang binata dahil alam nitong patay na nga siya. Naglakad ang binata paikot at may nakasalubong siyang isang tao. Nababalot ito ng liwanag, nakatumbas ng araw sa tanghaling tapat.
Handa ka na bang pumasok? Bakit parang nag-aalinlangan ka? Tanong ng lalaki. Napalingon sa pinanggalingan ang binata. Nakita nito ang gintong trangkahan. Nakabukas pa din ito, na tila nag-aantay na may pumasok o lumabas. Naguguluhan po ako. Ang alam ko, tapos na po yung buhay ko sa mundo eh. Pero bakit? Parang nagdadalawang isip akong pumasok sa pintong yan. Tugon ni Stepan. Sabihin mo sa akin, ano ba sa tingin mo ang pumipigil sa'yo upang tumawid? Wika ng lalaki. Yung mga pangarap ko eh. Yung misyon ko. At saka yung mga mahal ko sa buhay. Sa tingin ko, itong mga bagay na to ang pumipigil sa akin. Wika ni Stepan. Kung ganon, ano ang mas mahalaga para sa'yo? Ang pumasok sa kaharian ng langit o ipagpatuloy at tapusin ang nasimulan mo? May pagkakataon ka ng mamuhay ng walang sakit. Pero ang tanong ko sa'yo, handa mo bang piliin ang buhay na to o ang buhay na iniwan mo sa mundo? Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sandaling ito, nagbalik kay Stepan ang dahilan kung bakit niya piniling maging sundalo. Ito ay para makapaglingkod sa bayan at may pagtanggol ang mga mahihina. Sa ngayon, pipiliin ko yung pagpatuloy ang nasimulan ko. Tugon ng binata. Kagad sumenyas ang lalaki at itinuro ang gintong trangkahan. Kung ganon, tahakin mo ang daang yan para makabalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi pa ito ang oras para umuwi ka sa ama dahil may mga pumipigil pa sa'yo. Gawin mo ang nararapat. Tuparin mo ang pangako sa sarili at patunayan na karapat dapat ka sa kaharian ng Diyos. Matapos magsalita ng lalaki ay kagad itong naglaho. Muling nabalot ng nakakabulag na liwanag ang binata. Naramdaman nito ang matinding pananakit ng ulo. Unti-unting idinilat ni Stepan ang mga mata. Nakita ang mga kapatid at magulang. Ramdam din nito ang tubong nakasaksak sa lalamunan. Naubo ang binata, kaya dali-daling tumawag ng doktor ang kanyang ama. Stepan, anak, ay mabuti naman at bumalik ka. Nagpapasalamat ako sa Diyos at dininig niya ang panalangin ko. Wika ng ama. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Nelson. Bagaman hindi pa gaanong makapagsalita, pinilit ng binata ang sariling tumugon sa sinabi ng ama. May misyon pa po kung dapat tuparin, tay. Hindi pa ako nagsisimula. Kaya kailangan kong bumalik para mangyari yun. Wika ni Stepan. Matapos magsalita, pinayuhan ng doktor ang binatang magpahinga. Ilang linggo nga ang nakalipas. Tuluyang naghilom ang sugat ng binata sa leeg at muling nanumbalik ang lakas ng katawan. Laking gulat ni Stepan dahil ayon sa mga kaanak, halos 1 linggo na siyang natutulog. Inakala nilang hindi na ito magigising dahil tinamaan ang buto nito sa leeg. Isang himala ang nangyari sa iyo, anak. At dahil dyan, nagsagawa ng espesyal na misa ang iyong kapatid doon sa ating parokya. Tamang-tama dahil ngayong araw din ang labas mo dito sa ospital.
Wika ni Mang Nelson. Salamat po tay, sige na po, magbadali na po tayo. Gustong gusto ko na pong makalabas dito at kumain ng paborito kong dinuguan. Tugon ni Stepan. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Stepan ng sulat mula sa PMA na nagsasabing pinapabalik na siya sa pagsasanay. Dumaan sa masusing pagsusuri ang binata bago tuluyang payagan ng ospital na bumalik sa PMA. Alam na ng mga doktor na matindi ang pagsasanay na pagdaraanan nito at maaaring mapuwersa ang kanyang katawan. Ngunit kagaya ng sinabi ni Mang Nelson, himala ang nangyari kay Stepan dahil walang nakitang lamat sa buto nito sa leeg na tila kusang naghilom at nagbalik sa dati ang mga buto. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari pero yung resulta ng pagsusuri ang nagsasabi na walang problema ang buto ng anak niyo. Ako din ang nag-opera sa kanya at nakita ko kung paanong naghiwalay ng dalawang bahagi yung magkaduktong na buto. Ano kaya tong nangyayari? Wika ng doktor. Nahihiya man itong sabihin dahil sa kanyang propesyon. Inamin nga ng doktor na isang himala ang nangyari kay Stepan. Isang malinaw na manifestasyon ng Diyos ang nangyari sa iyo, Stepan. At bilang pare, sinasabi kong himala ang kaganapan. Pero ang tanong, ano kaya ang dahilan niya? Tanong ng nakakatandang kapatid ni Stepan na itago na lang natin sa pangalang Arnulfo. Kung ano man yun kuya, Padre Arnulfo, siya lang po yung nakakaalam. Sa ngayon magtiwala na lang po tayo sa kanyang mga plano. Tugon ni Stepan. Ipinagpatuloy nito ang pagiging sundalo at sa loob ng 1.5 taon, nagawa niyang makapagtapos ng ranggong tenyente. Kagad ipinadala ang binata sa isang bahagi ng Mindanao na noon ay talagang nagkakagulo dahil sa mga rebeldeng gustong iwalay ang Mindanao sa bansa. Kakagraduate mo palang anak sasabak ka na kaagad ng gera. Pero wala naman ako magagawa dahil ito ang tawag ng tungkulin mo. Mag-iingat ka ha. Naway gabayan ka ng Diyos. Wika ng ama bago ito tuluyang umalis ng tahanan. Huwag po kayo mag-alala tay. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos. Ito po yung mission ko At alam kong Diyos ang naglagay sa akin sa ganitong buhay. Magtiwala po tayo sa Kanya. Sige na po, kailangan ko na pong umalis. Madaling araw yung alis ng sasakyan papunta sa Mindanao. Tugon ng binata. Ito ang unang misyon ni Stepan. Medyo kabado siya dahil ito rin ang unang beses na maaari siyang makapatay ng kapwa kung sakali. Tiniente, unang misyon mo to no? Halatang kabado ka Nga pala, ako si Raimundo. Wika ng kasama ni Stepan. Kasalukuyan silang nakasakay sa eroplano papunta sa Basilan. Aminado ang binatang nakakaramdam siya ng takot. Oo Raimundo, ito yung una kong misyon Medyo tama ka, kinakabahan nga ako pero ayos lang. Nasa tabi ko naman ng Diyos Alam kong hindi niya tayo papabayaan. Tugon ng binata. Ilang sandali lang ay binigay na ng piloto ang hudyat ng kanilang pagtalon. Dali-daling nagsipagtayuan ang mga sundalo at kanya-kanyang pwesto sa pinto ng eroplano. Isa-isang tumalon ang mga ito. Paglapag na paglapag ng binata, matinding putukan ang sumalubong sa kanila.
Hindi pa man naililigpit ang mga kagamitan sa pagtalon, ilan na ang nalagas sa mga ito. Dali-daling naganap ng mapagtataguan ang binata at gumante ng putok. Maswerte namang nakaligtas si Raimundo, kaya kaagad nitong tinanong kung ilan sa kanila ang nalagas. "Raimundo, ilan yung nadali ng kalaban? Ilan yung natira sa atin?" tanong ni Stepan. "Halos kalahati ang nawala. Kailangan na nating makaalis dito," wika ni Raimundo. "O sige, radyoan mo mga kasama natin. Magkita na lang tayo sa taas ng burol na yon." Pag-uusap ng dalawa. Kagad nagradyo sa Raimundo. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga nakaligtas na kasamahan. Hindi nila inaasahan ang bugso ng kalaban. Inakala nilang ligtas ang lugar na babagsakan. Kaso nga lang nalaman ng mga kalaban ang kanilang lokasyon bago pa sila makarating. "Sa palagay ko, mahihirapan tayong makaligtas dito, Tenyente. Pangalawang beses ko nang mapunta sa lugar na to at kabisado ko ang paligid. Sa ngayon, ligtas tayo sa kinaroroonan natin. Pero hindi tayo makakaalis dito dahil napapaligiran ng kalaban ng lambak na ito," wika ni Raimundo. Kitang-kita na ang pagkadesperado sa mukha ng mga kasamahan, kaya pilit silang pinapalakas ni Stepan. "Mga kasama, alam kong hindi natin inaasahan ang pangyayaring to. Ngunit kasama ito sa sinumpaan nating tungkulin. Wala na tayong magagawa kung hindi makipagbakbakan sa mga kalaban. Kailangan nating makaligtas. Naitawag na sa kampo ang ating lokasyon at anumang oras may darating na tulong. Sa ngayon, magpakatatag kayo at magtiwala sa Diyos," wika ni Stepan. Sumang-ayon naman ang mga kasama at sinunod ang kanyang mga utos. Naglalakad ng marahan ang mga ito sa masukal na bahagi ng lugar nang biglang magpakita ang mga kalaban. Saktong nasa unahan si Raimundo at Stepan, kaya sila ang unang sumalon ng mga putok mula sa mga kalaban. Dali-daling hinila ng binata si Raimundo at niyakap upang saluhin ng tama. Napasigaw ang ilan sa mga kasamahan dahil alam nilang tadtad na ng bala ang katawan ni Stepan. Ilang sandali ang nakalipas. Biglang umulan ng bala mula sa mga eroplano ng militar. Laking pasasalamat ng mga sundalong naroon dahil alam nilang ligtas na sila. Dali-daling hinila ng mga kasamahan sina Raimundo at Stepan. Laking gulat ng mga ito dahil walang sugat ang dalawa. "Ayos lang ba kayong lahat? May mga nasugatan ba sa inyo?" tanong ni Stepan. "Pambihira. Ikaw ba talaga'y nagtanong ng ganyan? Ikaw nga tong sumulo ng bala para sa amin," tugon ni Raimundo. "Wala akong tama. Hindi ko din alam kung anong nangyari. Pero hindi na mahalaga yun. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil walang nalagas pa sa atin," muling wika ni Stepan. Kagad na silang umalis ng lugar. Pagkarating sa kampo, inusisa ng opisyal ang binata. Tinanong ito tungkol sa mga detalye ng kaganapan at kung paano silang nakaligtas. Habang nagpapaliwanag ang binata, paikot-ikot ang opisyal sa kanyang kinakatayuan. Nanlaki ang mga mata nito dahil nakita ang mga butas sa uniforme ng binata. Alam ng opisyal na mula sa bala ang mga ito. "Tenyente, magsabi ka nga ng totoo.
Anong nangyari doon? Bakit puro butas ng bala ang uniforme mo? At karamihan sa mga ito, sa bandang puso mo pa. Paano ka nakaligtas? Tanong ng kolonel. Hindi ko rin po alam eh. Pero magpasalamat na lang po tayo na ligtas kami nakabalik. At halos kalahati sa amin yung nalagas eh. Tugon ng binata. Hindi nito inaasahan ang susunod na sasabihin ng kolonel. Alam mo bang kasalanan mo ang nangyari? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay ang mga kasama mo. Unang misyon mo, palpak na kagad. Hindi ka karapat dapat sa ranggo mo. Wika ng kolonel. Biglang natahimik si Stepan. Inisip nitong mabuti kung paanong nabunton sa kanya ang sisi. Teka, sandali lang kolonel. Sumunod lang kami sa binigay na direksyon ng piloto. Tumalon kami sa eksaktong lugar na nakalagay sa mapa. Paanong nabunton sa akin yung sisi ngayon? Hindi ba dapat sa departamento nyo mga namumuno dito sa kampo nagmumula ang utos? Parang ako pa yung sinisisi nyo sa pagkamatay ng mga kasama ko. Tugon ng binata. Tinutukan siya ng baril ng kolonel at muling nagsalita. Alam mo bang ang pagsagot sa opisyal ay isang malaking pagkakamali? Pwede kitang barilin ngayon eh. Kaya wag na wag mong kwestiyonin ang investigasyon namin dito sa kampo. Kabago-bago mo pa lang, ang lakas na ng loob mong pagsalita na ko ng ganyan. Wika ng kolonel. Napangiti naman ang binata sa sinabi nito. Pasensya na po kolonel, pero wag niyo akong tututukan ng baril. Dahil hindi lang po kayong may kayang humawak at gumamit niyan. At isa pa, kakagaling ko lang sa bingit ng kamatayan kaya pasensya na. Hindi ako takot mamatay. Sige, iputok mo! Biglang nanlamig ang kolonel. Kitang-kita ni Stepan ang panginig nito na tila may kung anong kinakatakutan. Lumabas ka sa opisina ko, Tenyente. Huwag na huwag ka magpapakita sa akin. May sa demonyo ka. Dali-daling umalis ang binata sa harapan ng kolonel. Ngunit nagtataka ito kung paanong nasabi ng opisyal ang ganong mga bagay. Habang papasok sa kanilang barracks, sinalubong siya ng ilan sa mga kasama sa pangunguna ni Raimundo. Tenyente, anong nangyari? Bakit ka pinatawag ni Kolonel? Tanong ni Raimundo. Kinausap niya lang ako tungkol sa nangyari. Biruin mo, sa akin binubunton yung sisi. Tugon ng binata. Ay naka, normal sa ganitong lugar ang mga ganyang pangyayari. Naguhugas kamay ang matataas na opisyal. Na kung tutusin, nakaupo lang sila sa kampo. Samantalang tayong mga bababa ang ranggo, andun, nakikipagpatayan sa mga rebelde. Muling wika ni Raimundo. Kagad naman itong inawat ni Stepan sa takot na maaaring may makarinig at mapahamak ito. Huwag ka masyadong maingay. Mamaya may makarinig sa'yo, mapahamak ka pa. Ang mahalaga, nalampasan natin kung ano man ang naganap. Magpahinga na tayo. Paniguradong masakit pa ang mga katawan nyo. Pupuntahan ko na lang ang mga nalagas nating kasamahan. Tugon ng binata. Ngunit laking gulat nito. Dahil nang pumunta siya sa impermarya ng kampo,
hinahakot palabas ng mga kasamang sundalo ang mga bangkay. Teka, sandali lang. Saan nyo dadalhin yung mga bangkay na yan? Tanong ni Stepan. Pinagpautos kasi ng kolonel na sunugin sila. Wala na po kami magagawa, tenyente. Sumusunod lang po kami sa utos. Tugon ng kausap. Dali-dali namang pinuntahan ng binata ang kolonel na nooy nakikipag-usap sa telepono. Hindi tumuloy sa pagpasok ang binata. Sa halip ay nakinig ito sa usapan. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa mga baguhang yon. Sisiguraduhin kong sa susunod na engkwentro, sasabog na ang utak niyan sa lupa. Hindi rin kasi kayo nag-iingat. Dapat pinabagsak nyo na lang ang eroplano. Ayan tuloy nakaligtas pa. Mukhang may sa demonyo yata yung lintik na to eh. Wika ng kolonel. Inantay ni Stepan na ibaba ng opisyal ang telepono bago kumatok. Hindi ito nagpahalatang narinig niya ang lahat. Walang kaalam-alam ang opisyal na nakabukas ang radyo, kaya narinig ito ng lahat doon sa kampo. O tenyente, bakit ka nandito? Hindi ba sinabihan kita na huwag magpakita sa akin? Tanong ng kolonel. Pasensya na po. Alam kong opisyal kayo sa basing ito at wala akong magagawa kung hindi sumunod sa utos niyo. Kahit gaano pa ka baluktot. Pero sa nakikita ko, mukhang may hindi tama dito ah. Tanong ni Stepan. Anong ibig mong sabihin? Pinagbibintangan mo ba akong nagtatraidor? Malaking paratang yan, tenyente. Kailangan maging maingat ka sa mga sasabihin mo. Wika ng kolonel. Masyado ka nagdidepensa. Wala naman akong sinabi ng tatraidor ka. Sa bunganga mo mismo lumabas yan. Pero hindi yan ang pinupunto ko dito. Anong gagawin mo sa mga bangkay ng kasamaan ko? Bakit mo ipinag-uutos sa sunugin? Tanong ni Stepan. Ayun ba? Masyado nang magastos kung ibabiyahe pa sila pabalik sa pamilya nila. At isa pa, ayokong gumawa ng paliwanag sa mga ginawa mong kapalpakan. Dapat ka magpasalamat ka pa sa akin. Pinagtatakpan ko ang kasalanan mo. Wika ng kolonel. Pinagtatakpan mo ako. O pinagtatakpan mo ang katraidoran mo. Colonel Bautista, narinig ko ang pakikipag-usap mo sa telepono. Kasabot ka sa nangyari sa amin. Hindi mo yun maikakaila. Pag-uusap ng dalawa. Kagad kinuha ni Stepan ang radyo sa kanyang bulsa. Huwag mo akong tinatakot, bata. Hindi mo alam kung sinong binabangga mo. At ano naman ang gagawin mo sa radyong yan? Tatawag ka ng tulong. Walang sasagot sa'yo, tenyente. Wika ng kolonel. Binuksan ng binata ang radyo at tinawagan si Raimundo. Raimundo, nakuha mo ba yung lahat ng sinabi ni Colonel Bautista? Tanong ni Stepan. Oh, tenyente. Malinaw na malinaw. Narinig mo yun, Colonel? Kaya naparito ako para arestuhin ka sa salang pagtatraidor. Isuko mo ang baril mo ngayon din at sumama ka sa akin ng maayos. Wika ni Stepan habang papalapit sa opisyal. Ngunit imbes na isuko ang baril,
Itinutok niya ito sa binata at walang tigil na kinakalabit. Sira ulo ka. Ano sa palagay mo? Magpapahuli ako sa'yo. Yan ang napapala ng mga masyadong pakailamero. Kung nanahimik ka na lang sa... Hindi na naituloy ng kolonel ang sasabihin dahil biglang tumayo si Stepan at pinagpag ang katawan. Ano ba tong opisina mo? Hindi ka ba nagwawalis dito? O nga pala. Ano nga uli yung sinabi mo, kolonel? Nanlaki ang mga mata ng opisyal dahil ni isang bala walang bumaon sa katawan ng binata. Tama nga ang hinala ko. May sa demonyo ka nga. Wika ng kolonel habang nagkakandara pa sa pag-iwas kay Stepan. Ikaw tong nakipagsabuatan sa mga terorista at ibinunto ng sisi sa akin. Dahil sa'yo, marami sa mga kasamahan kong namatay. Para saan? Sa pera? Ngayon tanungin mo ang sarili mo. Sino sa atin ang mas demonyo, kolonel? Tanong ni Stepan. Sumigaw ang opisyal habang naglalakad papalapit si Stepan sa kanya. Walang kaide-ideya ang binata kung ano ang nangyayari sa kolonel. Ngunit may kung ano itong tinitignan mula sa likod ni Stepan. Nang iangat ng binata ang tingin, natapat ito sa salaming nakasabit sa dingding. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil isang itim na figura ang nakita. May pakpak na parang anghel. Kulay itim ang kasuotan at may hawak na karet sa kanang kamay at timbangan naman sa kaliwa. Napalunok ng laway ang binata, ngunit pinili nitong maging kalmado sa harapan ng kolonel. Nakatitig lang ito sa nanginginig na opisyal nang bigla nitong marinig ang boses ng nilalang. Hindi mo na mapipigilan ng tadhana niya, Stepan. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Naparito lang ako para sunduin at timbangin ang kanyang puso. Hindi na tumagon pa si Stepan dahil alam nito ang nilalang na nasa likod. Walang iba kung hindi ang arkanghel ng kamatayan. Hindi mo ako mahuhuli ng buhay, tenyente! Wika ng kolonel. At saktong pumasok si na Raimundo, kagad namang binaril ng opisyal ang sarili. Anak ng naloko na, tenyente. Paano na yan? Ano nang gagawin natin? Tanong ni Raimundo. Hindi na mahalaga ang taong yan, Raimundo. Ang mahalaga, na-record mo yung pinag-uusapan namin. Tugon ni Stepan. Oo, tenyente. Nakuha ko lahat. Wika na Raimundo at kaagad silang tumawag sa Maynila upang makapagpadala ng mga taong mag-iimbestiga ng nangyari. Ipinadala ang kapalit ng kolonel. Nang mga sandaling iyon, kausap ni Stepan ang isang general. Kaibigan nito ng kanyang ama. Sa ngayon, ikaw ang pinakamataas na opisyal dito sa kampo. Ikaw muna ang mamahala. Ipadala mo ang mga labi ng kasamahan mong nalagas sa laban nang mabigyan ng maayos na libing. Sa loob ng 1 linggo, personal akong babiyahe papunta dyan para pangasiwaan ng lahat. Habang wala ako, ikaw muna ang bahala. Wika ng general sa kabilang linya. Wala pong problema, ako na po munang bahala dito. Pero kakailanganin ko ng dagdag na tao.
Kakaunti na lang kaming natitira eh. Maaaring hindi namin kayanin kung sakaling salakayin kami ng mga kalaban. Tugon ni Stepan. Naunawaan ko. Pero ang pinakamalapit na impelan ay higit 60 kilometro at hindi maaaring dumaan ang mga sasakyan nating panghimpapawid sa lugar. Alam mo naman ang nangyari, hindi ba? Kung pupunta sila dyan, kailangan nilang maglakad ng 2 araw. Muling wika ng General. Wala namang magagawa si Stepan kung hindi antayin ang mga ito. Sige po, mag-aantay na lang po kami. Maraming salamat po. Tugon ng binata. Sa ngayon, manalig kayo sa Diyos at manatiling nakabantay sa anumang pagsalakay. Sige na, may mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Matapos ang pag-uusap, naglakad-lakad sa labas ng kampo ang binata. Pilit nitong iniisip kung paanong nakita ang arkanghel ng kamatayan. Hanggang sa hindi na ito mapalagay, kaya tinawagan ng binata ang nakakatandang kapatid. Sa kasamaang palad, hindi ito maaaring makipag-usap ng matagal. Ngunit may nairekomenda siyang tao. Malapit lang ito sa kinaroroonan ni Stepan. Ako nang bahalang kumausap sa kaibigan ko. Isa siyang espiritista at may kaalaman sa lihim na karunungan ng Diyos. Dati din siyang naglilingkod sa simbahan. Wika ni Arnulfo. Sige, Padre Arnulfo. Ipapasundo ko na lang siya sa bayan. Maraming salamat po. Tugon ni Stepan. Kinabukasan ay inutusan nito ang isa sa mga kasamahan. Sunduin ang sinasabing lalaki ng kapatid. Hindi naman gaanong malayo ang bayan, kaya kaagad ding nakabalik ang kasamahan ng binata, kasama ang lalaking mahaba ang buhok. Nakasuot ito ng itim na sutana. May nakadikit na simbolo sa kanyang dibdib. Ikaw ba ang kapatid na sundalo ni Padre Arnulfo? Ako nga pala si Guilen. Ikinagagalak kitang makilala. Wika ng lalaki. Sabay abot ng kamay sa binata. Kaagad namang nakipagkamay si Stepan. Ngunit nang mahawakan nito ang kamay ng lalaki, kaagad siyang bumitaw na tila may kinakatakutan. Bakit, Padre? Anong problema? Tanong ni Stepan. Wala naman. Mabuti nasa maayos kang kalagayan. Kumusta naman ang iyong kapatid? Tugon ng padre. Mabuti naman po siya, Padre. Siya po ang kura paroko sa aming simbahan ngayon kaya medyo abala sa maraming bagay. Wika ni Stepan. Matapos ang kumustahan, inaya ng binata ang bisitang pumasok sa opisina upang doon ipagpatuloy ang pag-uusap. Narinig ko ang nangyari. Nasabi sa akin ng kuya mo ang lahat. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang eksaktong nakita mo sa salamin? Tanong ng pare. Kagad namang kwento ng binata ang buong pangyayari. Nagulat ito sa mga sinabi ng pare. Ayon kay Padre Galien, naging daan ng karanasan ng binata upang mabuksan ang kanyang ikatlong mata. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit may kakayahan siyang makakita ng nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata.
Ngunit hindi lang ito ang obserbasyon ng pare. Nakita ng binata ang isang mataas na uri ng celestial, kaya alam niyang may mas malalim pang dahilan sa mga nangyayari. Sa ngayon, ito lang ang paliwanag ko sa mga nangyayari sa iyo. Maaaring nabiyayaan ka ng kakaibang kakayahan nung kamuntikan ka ng mamatay. Wika ng pare. At dagdag pa nito, ang kakayahang espiritual ng isang tao ay kadalasang nagigising sa mga pagkakataong nalalagay sa peligro ang buhay o hindi kaya naman kung makakaranas ito ng tinatawag na near-death experience. Ngunit kung titignan, higit pa sa espiritual na kakayahan ang nagising sa binata dahil nagawa nitong makita ang mga celestial na nilalang. Nagkaroon siya ng kapangyarihang hindi tabla ng bala. Hindi ko din po alam, Padre. Pero malakas po kasi ang pananampalataya ko sa Ama. Alam kong hindi niya ako papabayaan kaya wala po akong pag-aalinlangan sa mga ginagawa ko. Wika ni Stepan. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, sa totoo lang, Stepan, nanghihinayang ako dahil hindi mo tinapos ang pagpapare. Pero ganun pa man masaya ko. Dahil dininig mo ang tawag ng tungkulin sa bayan. At sigurado, ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya pagpatuloy mo ang paggawa ng mabuti at palagi mong tatandaan na nandiyan ang Diyos upang umalalay. Sige na. Hindi na ako magtatagal. Magkikita pa tayo at kung gusto mo, pwede mo akong dalawin. Tugon ni Padre Guillen. Nilinaw nito na hindi siya isang pare. Dati siyang naglilingkod sa simbahan bilang ministro. Nakailigan lang nitong magsuot ng itim na sotana. Napangiti naman ang binata dahil alam nitong may kung anong tinatago ang kaibigan ng kapatid. Hindi na nagtanong pa si Stepan. Alam niyang may dahilan kung bakit hindi ito sinabi ni Padre Guillen. Kinabukasan, habang nagsasagawa ng patrolya sa paligid ng kampo, napansin ng binata ang ilang sibilyang napadaan. Naghinala ito dahil alam niyang wala ng mga taong nakatira sa lugar. Ipinagbawal na ng lokal na pamahalaan ang pagpasok sa bahaging iyon ng bayan dahil sa banta ng mga terorista. Raimundo, harangin mo yung mga taong yan. Hindi sila pwedeng tumuloy papasok ng baryo. Delikado. May mga mina pang nagkalat sa paligid. Wika ni Stepan. Kagad namang sumunod si Raimundo. Ngunit nang papalapit na ito, biglang bumunot ng baril ang mga kalalakian. Dito na nakumpirma ng binata ang hinala na terorista ang mga ito. Kinuha ng mga kalalakihan ang hawak na baril ni Raimundo. Laking pasasalamat nito dahil hindi siya tinuluyan ng mga terorista. At habang nangyayari ito, marahan namang lumapit si Stepan sa kinaroroonan ng kasama. Silang dalawa ang nagpatrolya dahil kasalukuyang isinasaayos ang kampo at kailangan ng mga tao doon. Alam ko may kasama ka. Kung ako sa'yo, ituturo ko na. Wika ng isa sa mga kalalakian. Minsan iniisip ko kung talagang mahina ang mga utak nyo eh. Kung may kasama ako, sa tingin nyo, bakit mag-isa ako nakaload ngayon sa harapan nyo? Tugon ni Raimundo. Aba, ayos ka. Piloso po ka. Akmang papatayin na sana ito ng lalaki
nang bigla siyang pigilan ng kasama. Sandali lang. Kahit anong gawin mo sa isang yan, hindi lalabas ang kasama niyan. Itali mo mga kamay. Dali natin sa kuta. Wika ng isa pang lalaki na siyang pinakamalaking pagkakamali. Nagkubli si Stepan sa isang puno malapit sa kinaroroonan ng kasama. Nakita na ito ni Raimundo. Sa pamamagitan ng pagsenyas, sinabihan ni Stepan ang kasama na huwag mag-ingay, sumunod sa gusto ng mga kalalakian. Balak nitong sundan ang mga rebelde papunta sa kanilang kuta. Alam ni Stepan na mapanganib ang gagawin, ngunit naisip ng binata ang kabutihang maidudulot nito sa mga tao kung sakaling matunto nila ang pugad ng mga rebelde. Habang patuloy na sinusundan ang mga kalalakian, nagdarasal si Stepan para sa kanyang kaligtasan. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Naway magawa ko ng tama itong binabala ko. Bulong ni Stepan. Ilang minuto pa ng paglalakad, nakarating ito sa isang maliit na pamayanan. Napapaligiran ito ng matataas na bakod at sa bawat sulok nito ay may mga tore at sa bawat tore may nagbabantay. Naisip ni Stepan na may hirapan siyang makapasok, lalo pat napakaraming mga nagbabantay. Pinili ng binatang magmasid upang malaman ang kilos ng mga kaaway. Nakita nito ang mga sandata at mga pampasabog na nakaimbak sa isang bodega. Maliban sa mga ito, napansin din ng binata ang ilang mga dayuhang nakikisalamuha sa mga terorista. At sa tansya ni Stepan, mga Arabo ang mga ito. Kinuha ni Stepan ang radyo. Siniguradong hindi masasagap ng kalaban ang pakikipag-usap sa mga kasamahang nasa kampo. Iniradyo nito ang kanyang lokasyon at ang nagaganap. Matapos makipag-usap sa mga kasamahan, muling nag-usisa ang binata. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang ilang taong nakakulong. Bagyang lumapit ang binata sa lugar upang marinig ang usapan. Alam nito na may mga dinukot na turista ang mga kalaban. Napagtanto ni Stepan na dito dinadala ang mga bihag. Nagpa siya ang binata na pasukin ng kampo dahil malaking tagumpay ito para sa militar kung sakaling maililigtas niya ang mga turista. Maliban pa dito, alam ni Stepan na walang magagawa ang pakikipagnegosyohan ng pamahalaan dahil papatayin din nila ang mga bihag sa oras na makuha ang kailangan. Nang mga sandaling ito, kumpleto sa kagamitan ang binata. Mataas din ang kakayahan nito sa paggamit ng baril. Pumwesto ang binata sa mataas na lugar at saktong nagsasanay sa pagbaril ang ilan sa mga rebelde. Kinuha ni Stepan ang pagkakataong iyon para isa-isa niyang patumbahin ang mga nagbabantay sa tore. Walang nakapansin sa mga kalaban na unti-unti silang nauubos. Isa sa mga talento ni Stepan ang husay sa paggawa ng taktika pagdating sa mga paglusob. Bagaman ito ang unang pagkakataon, masusubukan ng binata ang kakayang iyon. Panatag siyang magtatagumpay dahil wala naman itong pinagkaiba sa mga pinagdaanang pagsasanay. Yun nga lang totoo ang bala at kalaban ang kakarapin, kaya maingat itong kumilos. Nang masiguradong wala ng bantay sa mga tore, marahang pumasok ang binata
papunta sa kinaroroonan ng mga bihag. Nasa gilid lang ito ng bakod, kaya naman madali siyang nakagawa ng daanan papasok sa mismong kulungan. Sumenyas ito sa mga bihag na tumahimik at isa-isang pinalabas sa ginawang butas sa pader. Matapos ay sinabihan niya ang mga ito, pumasok sa kagubatan at magtago. Sunod na ginawa ni Stepan, hinanap si Raymundo. Nakita niya itong nakatali sa isang sulok. Lamog na ang katawan dahil sa bugbog. Nakakubli si Stepan sa nakasalansan na kahon. Nang biglang marinig na nagkakagulo ang mga kalaban, napansin ng mga ito ang nangyayari. Nakita ang bangkay ng mga kasama. Dito na nagsimulang tumakbo ang oras para kay Stepan. Dali-dali siyang lumapit sa kinaroroonan ni Raymundo. Laking gulat nito nang makita ang binata. Sinasabi ko na nga ba ikaw yan eh. Ayos ka talaga, tenyente. Wika ni Raymundo. Huwag kang maingay. Ilaan mo yung natitirang lakas mo sa pagtakas. Tugon ni Stepan. Ngunit hindi inaasahan ng binata ang susunod na mangyayari. Nakita siya ng isa sa mga rebelde at kaagad na pinaputukan. Naloko na. Kalagan mo ko, tenyente. Wala kang laban sa kanila. Wika ni Raymundo. Napatitig si Stepan sa mga kalaban. Nakitang nakatutok ang baril sa kinaroroonan ni Raymundo. Akmang magpapaputok na ang mga ito. Nakarinig sila ng pagsabog. Napangiti ang binata dahil alam niyang dumating na ang hinihinging tulong mula sa kabilang kampo. Nataranta ang mga rebelde. Kagad na hinanap ang pagsabog. Ngunit isa-isa na silang nagsipagtumbahan. Lingid sa kaalaman ng mga ito na nagawa silang palibutan ng mga militar habang abala sa paghanap kay Stepan. Kinuha ng binata ang pagkakataong iyon upang kalagan ang mga tali ni Raymundo. Hanga talaga ako sa'yo, tenyente. Ang lakas ng loob mo. Palibhasa, hindi mo pa nararanasang malagay sa bingit ng kamatayan eh. Wika ni Raymundo. Maniwala ka sa akin, Raymundo. Nakaharap ko na si San Pedro. Kaya wag mong sabihin hindi ko pa nararanasang malagay sa bingit ng kamatayan. Tugon ng binata habang pinapasa ni Raymundo palabas ng kuta. Napahinto ito sa paglalakad nang makita ang itim na figura nakatayo sa gitna ng kuta. Ito din ang nilalang na nakita niya noong nagpakamatay ang kolonel. Teka, bakit ka huminto? Mapupulbos tayo dito sa ginagawa mo eh. Bigla ka nalang titigil sa gitna ng putukan. Para ka nakakita ng demonyo. Wika na Raymundo. Hindi lang demonyong nakikita ko, Raymundo, kundi arkanghel ng kamatayan. Tugon ng binata. Sabay takbo palabas ng kuta. Alam ni Stepan na ito ay isang paywatig na merong mamamatay. Nandito ang tagasundo upang akayin ang mga kaluluwang iyon papunta sa purgatorio. Matapos mailagay sa ligtas na lugar ang kasama, muling bumalik si Stepan sa loob ng kuta upang hanapin ang pinuno ng kalaban. Pinipigilan pa ito ng isa sa mataas na opisyal, ngunit hindi nakinig ang binata. Ginalugad nito ang bawat kwarto
at kasulok-sulukan ng lugar na iyon. Hanggang sa makasalubong niya ang dalawang dayuhang namataan kanina habang nagmamatyag. Bigla naman siyang pinaputukan ng mga ito, ngunit mabilis na nakaiwas ang binata. Akmang gaganti pa sana ito ng putok nang makita ang napakaraming rebeldeng paparating. Sakay ng jeep. May mataas na kalibre ng baril. Nakaumang ito sa kanya at walang pagdadalawang isip siyang pinaulanan ng bala. Nakipagsabayan ng putok ang binata at nang makita ito ng mga kasamahan, hindi sila makapaniwala dahil walang lugar na pagtataguan si Stepan. Nakaload ito sa malawak na kapatagan habang dinadaanan ang bala ng baril na mga kalaban. Patuloy na nakikipagbakbakan ng binata hanggang sa tuluyan itong maubos ang mga kalabang nakasakay sa jeep. Maging ang dalawang dayuhan, nagawa niyang mapatay. Hinabol ng ilan sa kanilang mga kasama ang tumakas na mga terorista, pero nagawang patayin ng binata ang isa sa mga pinuno ng grupo. Nang humupa na ang tensyon, saka palang lumapit sa kanya ang mga kasamahan. Laking pagtataka ng mga ito dahil ni isang galos, walang natamo ang binata. Alam mo, Tenyente, hindi ko alam kung hangal ka ba o talagang sumusobra lang ang tapang mo. Alam mo bang delikado yung ginawa mo kanina? Ilang daang bala yung pinaulanan sa'yo. Pero bakit wala kang galos? Wika ng kolonel. Hindi po ko hangal. Malakas lang po yung pananalig ko sa Diyos. Dahil alam kong kapag nagpasya siya na protektahan ako, walang kahit anong sandatang pwedeng tumalab sa akin. Tugon ni Stepan, sabay taas ng kanyang kamay para sumaludo. Napag-alaman din ito na ang dalawang dayuhang napatay, kasapi ng international na teroristang nagpopondo sa mga lokal na rebelde. Malaking tagumpay ito para sa militar. Kinabukasan, dumating ang general na kaibigan ng kanyang ama. Binati nito ang naging tagumpay. Magaling, Tenyente. Nagawa mong mapatay ang high-value target. Bukas, darating ang operatiba mula sa Estados Unidos para kunin ang bangkay nila. Pero maiba ko. Narinig ko mga usap-usapan sa laban kahapon. Ano itong sinasabi nila na hindi ka tinatabla ng bala? Dahil ba dyan sa suot mong kwentas? Napakamot ng ulo ang binata. Nagulat din ito sa suot na kwintas. Bigla itong dumating sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili, ni minsan ay hindi siya nagsuot nito. Ngunit magpasaganon pa man, hindi niya ito pinalata sa kausap. Wala po yun. Nagkataon lang po siguro na hindi ako matamaan. At ito pong kwintas ko, wala po to. Napulot ko lang. Matapos ang pag-uusap, muling ipinatawag si Stepan sa Maynila upang tanggapin ng personal ang karangalan sa mismong Pangulo. Hindi ito makapaniwalang naiangat ang kanyang ranggo sa loob lang ng ilang araw na serbisyo. Naging pinuno ang binata sa Special Force ng Philippine Marines dahil na din sa husay nito sa pagpaplano ng pag-atake. Kalaunan, lalo pang nagpakitang gilas ang binata hanggang sa lalo pang tumaas ang kanyang ranggo. Isa sa pinakamataas na katungkulan sa hukbong sandatahan ng bansa. Nagretiro ito. Naitaas sa ranggong general
na may 4 na strelya sa balikat. Namuhay siya ng payapa kasama ang sariling pamilya. Naglingkod siya sa simbahan. Patuloy niyang ibinabahagi sa anak at apo ang mga naging karanasan. Ito ay kung ano ang nagagawa ng tunay na pananalig sa amang may likha. Opinyon para sa kwento, ano? Iba talaga yung nagagawa ng totoong pananalig sa amang may likha. Kung mapapansin natin sa kwento, sa kabuuan naman, talagang yung pananalig niya yung nagdala sa kanya sa bawat tagumpay at kung paano niya nalagpasan ang bawat problema. Pero sa palagay niyo, ano kaya yung biglaang suot niyang kwintas? Sino kaya yung nagbigay nun?